dating Associate Chief Justice. Sinabi na ang katotohanan patungkol sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, I agree with VP Sara that it's unlikely that former President Duterte can come home until the case is over, and that is only if he is acquitted. If he's not acquitted, then he cannot come home anymore. At napakahirap nitong tanggapin kahit na malapit ang dating Associate Chief Justice sa pamilyang Duterte dahil pamangkin niya si Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, at napakabigat ng kaso na ito na yata ang isa sa pinakamabigat na kaso ng ICC sa kasaysayan. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. And it's happened before. The ICC has granted an interim release to one of the leaders, if I'm not mistaken, Kenya. So it has happened. Why don't you think will the ICC give it to Duterte? Well, I think that case involved an accused who voluntarily surrendered. So having voluntarily surrendered, he is not a flight risk. But all those who were involuntarily brought against their will to the ICC were never given any interim relief. No, they were not allowed bail. So I think that will apply to former President Duterte. All right, you've heard Vice President Sara Duterte. I want to ask you first at this point, do you think that former President Duterte can still come home? Well, I agree with VP Sara that it's unlikely that former President Duterte can come home until the case is over, and that is only if he is acquitted. If he's not acquitted, then he cannot come home anymore. Hindi mo ba narinig? May mga bagay na hindi basta-basta tanggapin kahit na ang pinakamataas na tao sa ating bansa, kahit may isang matinding kasaysayan na lumitaw. At si dating Associate Chief Justice Carpio mismo ang nagbigay ng kanyang opinyon tungkol dito. Hindi lang basta opinyon, kundi isang pahayag na magpapabago sa pananaw mo tungkol sa ating bansa at sa mga nangyari sa nakaraan. At kahit pa ang asawa ni Sara Duterte, si Mans Carpio ay pamangkin ni Carpio, hindi ito naging dahilan para siya ay mag-sugarcoat ng kanyang mga salita. Sa halip, binanggit niya ang katotohanan tungkol sa kaso ni FPRRD. Kahit na ito ay isang mahirap na katotohanan na maraming tao ang ayaw tanggapin ito. Pero ito ay hindi tungkol sa isang simpleng desisyon lamang. Ito ay may kinalaman sa isang kaso na tinutukoy ngayon bilang isa sa pinakamabigat na kaso ng ICC sa kasaysayan. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naharap sa isang kaso na naglalaman ng mga paratang na hindi biro, mga paratang ng krimen laban sa sangkatauhan. At sino nga ba ang mag-aakala na ganito ang magiging takbo ng mga bagay? Ngunit may mga nagsasabing imposible na makabalik ang dating Pangulo sa Pilipinas habang ang kaso ay hindi pa natatapos. Bakit? Dahil sa isang napaka-importanteng desisyon na ipinaliwanag ng dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ayon kay Carpio, ang posibilidad ng pansamantalang paglaya ni Duterte ay halos imposible. Hindi tulad ng ibang kaso kung saan ang mga akusado ay pinayagan pang magpiyansa. Therefore, ano nga ba ang magaganap sa mga susunod na linggo? Nasa ICC na si Duterte at ang kasaysayan ng kanyang kaso ay maaring magtagal ng 8 hanggang 10 taon ayon sa mga eksperto. Ngunit may isang aspeto na hindi natin pwedeng baliwalain. Si Duterte mismo ay aminadong siya ang may pananagutan sa mga karumal-dumal na krimen. Ang mga pag-amin niyang ito ay magiging mahalagang ebidensya laban sa kanya. Kaya ang tanong ay, hindi kung anong mangyayari, kundi kailan siya kakasuhan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bakit hindi madaling tanggapin ang lahat na ito? Marami sa atin ang hindi pa rin lubos na nakakaintindi
kung paano makakaapekto ang mga pahayag na ito sa ating bayan, sa ating mga mamamayan at sa ating mga pamilya. Ang mga desisyon ng ICC ay may epekto hindi lamang kay Duterte kundi sa buong bansa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, si Carpio ay patuloy na nagsasabi na dapat nating igiit ang ating karapatan. Pati ang buong mundo ngayon ay nakatingin sa atin at sa pag-usad ng kaso. Ngunit paano kung ang mga desisyon ng ICC ay hindi pabor kay Duterte? Hindi ba't isang malupit na pagkatalo ito para sa lahat ng nagtiwala sa kanyang administrasyon, sa kanyang mga pahayag, sa mga aksyon na ginawa sa kanyang administrasyon, at sa mga tanong na lumitaw mula sa mga pag-amin, at lahat ng ito ay humahantong sa isang hindi inaasahang wakas. Kahit habang patuloy na inaasahan ng marami ang kinalabasan ng kaso, wala pa tayong nakikitang maliwanag na sagot. Kailangan natin maghintay. Ngunit ang mga susunod na kaganapan ay magdadala ng mga katanungan na magpapabago sa ating pananaw. Dahil dito, magiging isang malaking pagsubok ang pagharap sa mga pagkatalo at tagumpay ng isang kaso ng katulad kay Duterte. Walang nakakaalam kung paano magtatapos ang lahat ng ito, ngunit isang bagay ang tiyak, ang kasaysayan ay maghuhusga. Have mercy, O God. Mateo 28 verse 20. Huwag kayong mangamba sa mga bagay na ito, sapagkat ako'y sumasa inyo, kung ang Diyos ay nagnanais na tayo magtagumpay, walang sino man ang makakahadlang sa atin. Sa gitna ng mga pagsubok, kaibigan at laban na kinakaharap natin sa buhay, tulad ng mga legal na laban o mga hamon na ating inaabot, hindi natin kailangang mangamba dahil sa mga sitwasyong puno ng takot, pagdududa at pagkatalo, hindi tayo nag-iisa. Ang ating Panginoon mismo ang nagbigay ng katiyakan sa atin. Siya ay laging naroroon upang sumuporta at magbigay ng lakas sa atin. Sa kaso ng dating Pangulo at ng mga sitwasyong tumutok sa mga paratang ng krimen, maaari nating makita na marami ang umaasa sa katarungan at sa mga pagdidesisyon ng tao. Ngunit ang katarungan ng ating Panginoon Diyos ay higit sa lahat ng ito. Ang ating Panginoon Jesus ay pinanganak upang magdala ng kaligtasan at namatay sa krus upang maipakita ang kanyang pagmamahal sa atin na hindi natitinag, at muli siya nabuhay upang ipakita na kahit ang kamatayan ay hindi mapipigil nito ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon Jesus, huwag kayong mangamba. Ito ay isang paalala sa atin na hindi natin kailangang harapin ang mga hamon ng mag-isa. Lahat ng bagay ay may dahilan, ay patuloy na magsusustento sa atin sa bawat hakbang na ating tatahakin. Kahit na ang mga legal na laban sa mundo ito ay maaaring magtagal at magpahirap, ang pag-asa sa Kanya, sa ating Panginoon Jesus ay magbibigay sa atin ng kapayapaan at kalakasan. Ang ating tiwala ay hindi dapat nakabase sa mga desisyon ng tao, kundi sa katarungan at pagmamahal lamang ng ating Panginoon Diyos na patuloy na nag-aalab para sa atin. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat nating tandaan, kaibigan, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, tagumpay ang naghihintay sa atin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo'y manalangin. Manaming Diyos na mga Panginoon sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan dahil sa inyo pong kabutihan sa amin. Amin pong nilalapit ang aming mga puso sa inyo na kami po inyong patawarin upang sa ganon ay maging karapat-dapat po kami sa inyong banal na harapan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng probidensya, gayon din ng iyong pong grasya at pagpapatawad ng lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pagkakataong ito, dinadalangin po namin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulungan niyo po siya, Panginoon, at naawa po ay gabayan po ninyo ang hukuman ng ICC na maging patas at makita kung ano po talaga, Panginoon, ang nararapat. At tulungan niyo kami, Panginoon, na makita ang katotohanan at tanggapin ito, dahil naniniwala po kami na ang aming Panginoon Jesus, siya lamang ang tunay na katotohanan, ang buong katotohanan na nagbibigay sa amin ng pag-asa na kahit na napakaraming problema sa mundong ito, na kahit na dumating ang kamatayan, naniniwala po kami na pag kami ay nasa aming Panginoon Jesus, ay magiging maayos ang lahat at magmamana kami ng buhay na walang hanggan, buhay na puno-puno ng kasaganahan at buhay na puno-puno ng kaligayahan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos sa inyo pong patuloy na paggabay sa amin, at patuloy niyo rin pong gabayan ang bawat Pilipino, ang bawat mamamayan sa buong mundo, at maging ang aming mga leaders. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-aalaga sa amin.
sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Sapagkat itong isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.